Same, pero iba. 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy ang babaeng pink na naman. Bakit ba? Ilang araw ka nang naka-pink? Maming-ming. 3 araw ka nang naka-pink. O ano naman? Wala lang. Gusto ko, ito lang yung kulay kaya sa... ito lang yung kulay ko eh. Hindi naman, minsan may purple. Ikaw din naman naka-old rose ka ngayon Old rose? Eh, bakit? At least kahapon, tsaka nung Monday, naka-black ako. Para tayo sa sabog ko. Oo nga, no? Uy, medyo magkakulay tayo Medyo dark lang dun sa akin Oo. Kaya naman kung gusto nyo makita ang itsura namin dalawa ni DJ Lindsay, no? Ayan, pumunta kayo sa Energy FM Facebook page at naka-live po tayo dyan, ha? Truly. Okay? Alright. So DJ Lindsay, kamusta ka naman? Oy, okay naman ako. Maaga tayo nakatulog, mga alas 10. Ay, ako hindi. Late na ako nakatulog. Talaga ba? Sa akin kasi late na sa akin kasi yung 9 Oo nga. 9 p.m. Kasi nga may time ay 7 p.m. Yeah. Actually, 6:30 talaga dapat. So napag-isip-isipan mo na ba mga bagay? Yes, napag-isip-isipan ko ng mga bagay-bagay. Oh my pero. Okay. Ibang bagay. Okay. Sige. Hindi pa yung kahapon na bagay. Okay? Okay. So ayun na nga, no? Late na nga ako nagising, ay nakatulog, no? At the same time, puyat na naman akong hanggang ngayon. Kaya kitang-kita naman yan sa mata ko, di ba? Eye bags na naman. Yes. Pero carry lang yan. Meron namang pinatunguhan ng iyong puyat kahapon dahil actually, ang dami nating nakilala at ang dami nating hinarot na mga estudyante. Tama ka kahapon. dyan. At syempre, meron din tayong pamilyar na mukha na nakita kahapon, no? Yung dati nating interns nandoon. Sa Adamson University, nandyan po kami kahapon. Yan, kaya naman kaway-kaway sa mga taga-Adamson dyan. Hello po sa inyong lahat dyan, no? Napakababait nyo pong mga tao. True. Talaga nga naman nag-aaral kayo ng mabuti. Totoo. At saka nakaka-touch na wala pa kasi daw tayo nung umaga may naghanap daw sa akin. Nakikinig daw siya kay Lindsay. Wow. Tapos nung hapon, aminin mo naman, si Toby po talagang mabenta po siya sa mga estudyante. Ano ba? Hindi naman. Lalaki na may pagkababae. Hindi. In fairness kay Baby Toby. Hello. Actually, naman. meron akong kakilala dun sa Adamson. Hindi niya daw alam na nandun daw tayo. Ay, sayang naman. Sayang nga. Nag-PM sa akin nung nakita niya yung story ko. Nasa Adamson niya. Tapos ayun, ang sabi sa akin, sayang hindi ko kayo napuntahan. Kaya nga. So ayun, nag-PM lang siya. Tapos ayun, wala din. Sayang naman. Pero ba't nga ba tayo nandun kahapon sa Adamson University? Hindi po kami naglakwatsa lang dyan or hindi lang kami pumunta dyan para lang sa wala. Nandyan kami kasi kasama namin yung Red Cross para sa bloodletting activity ng Red Cross and featuring Energy FM. Tama ka dyan. At syempre namigay din tayo ng tunay, natural at original MX3, di ba? Yes. Namigay din tayo ng Tita Ellis and kung ano-ano pang mga pampaganda. Tama ka dyan. At marami natutuwa nga ako, DJ Lindsay. Madaming mga estudyanteng nagbibigay, nagdo-donate ng dugo. Totoo, di ba? Lalo na nung hapon. Hindi mo ma-imagine na, in fairness, ang dami pala nilang mga nagki-care para sa kanilang mga kababayan. At syempre, nagulat din ako, na merong mga estudyante na first year pa lang, 70% na susuko na daw sila. Oo nga. Kasi karamihan ng mga na-interview natin kahapon at nakadaupang palad natin kahapon ay mga chemical engineer? Tama, chemical engineering student. Yon, students. Tapos, yun nga, mga first year sila. Parang ilang piraso lang yung mga fourth year. Yun nga Pero isipin mo, first year pa lang, talagang sumusuko na sila. Grabe, 70%, no? 70% daw. Isipin mo gano'ng kahirap yun. Diba? Pero kasi, kaya nga puro first year at saka mga pasuko na yung mga nakausap natin kahapon. Kasi di ba rin mga pangga, yung mga nasa first year, sila yung mga madalas tambay talaga sa eskwela. Pag mga fourth year, hindi mo na makikita sa eskwela. Kasi ang dami ng gagawin, di ba? Ang dami ng gagawin. Thesis. Yung iba nyo pang requirements, di ba? Ay, nako. Yung iba nagtatrabaho habang nag-aaral, di ba? At eto lang talaga, bukod tangi talaga ang mga com students ang mga ang mga maiingay talaga. Maiingay! Grabe! Oo, in fairness naman. Halata mo talaga, kung sino yung mga com student doon sa hindi, Yes. Ay,
Nako. Oo. At mamaya, syempre, nandiyan na naman po ang Energy FM team sa CEU naman. Oy, CEU naman, oo. CEU dyan po sa Mendiola. Kaya naman shoutout sa mga pangga natin dyan, taga CEU, no? Sa mga CEU students. Ayan, abangan nyo lang dyan ng Energy FM para mamigay ng MX3 at iba pang mga bagay-bagay. And of course, para po makapartner ang Red Cross para sa bloodletting activity natin. Yes. Ayan, oo. Magbibigay dapat ako ng dugo kahapon eh. Oo, kaso... Natakot ako. Sabi sa'yo, magbigay ka na ng dugo. Kasi naman, di ba nga, sinasabi ko nga sa'yo, takot ako talaga sa injection. Uy! Oo nga, takot. Kitang-kita mo naman sa medical bagay, natin dito. Ang laki pa naman nung pangkuha ng dugo. Oo. Diba? Naranasan ko na kasi magpakuha ng dugo. Oo. Ang taba. Nung di ba? Nung needle. Tsaka nung Diyos needle. ko. Talagang doon ka matatakot eh. Pero, well, kasi ako before, ako dyan eh. Ang tawag dito, ma-active ako sa ganyan, pagbibigay ng dugo. Pero kasi, hindi ko alam kung may effect kasi, di ba nagpatattoo ako ng kilay? Hindi ko alam kung ano ba yun, counted ba yun sa mga restrictions. Kasi tattoo pa din yun eh. Sa bagay, siguro hindi ako makapagsabi niyan kung counted yun o hindi. Diba? Kasi, Kaya, baka may mga nakakaalam. oo, diba? mag-comment naman kayo, ha? Tulungan nyo kami. Ay, wait lang. Batiin pala natin to. Mga nakikinig daw, sabi ni Rostal. Good morning, Baby Toby. Shoutout man po sa biyahe ng UV Express na minibus Uy. route Rodriguez, Santa Lucia, plate number NFA 7612. Hello sa mga nakikinig Hello po dyan. sa inyong lahat dyan. Uy, mag-ingat po kayo, ha? Mag-ingat po Oo, kayo. ha? Ano bang mga ganap kapag nasa minibus or nasa bus? Nasa bus, ay Ayan, nako, ako, siksikan alam yan. mo yan. Diyos ko. Sabi Ako niya, na. hindi sa mga minibus yata, hindi na siksikan galore. Akala mo lang. Talaga ba? Alam mo kasi doon sa Cavite kasi may minibus doon. Okay. Ang tawag namin doon baby bus. Baby bus. Oo, di ba? Tapos ayun, kapag gantong oras, kapag rush hour talaga, lalong-lalo na kapag estudyante ka, Oo. punuan yan. Hindi man siksikan, no? Oo. Punuan. Punuan. Oo, wala ka talagang makikita na may bakanting upuan. Kasi diyan kasi sa baby bus, bihira lang nagpapasakay ng tayuan. So dapat nakaupo lahat. Dapat nakaupo lahat. Oo. Kasi una sa lahat, yung baby bus na yun, yung minibus na yun, hindi siya ganun kataas. Oo. Diba? Unlike sa bus mismo talaga, Oo. na talagang mas mataas mataas yung headroom eh. Oo. Dito kasi mababa lang. So medyo saktuhan, ganyan. Hindi naman saktuhan. Kahit nga sa akin eh, nakayuko pa ako dun eh. Seryoso? Oo, maliit lang talaga siya. Okay. Pero meron din namang mga baby bus na talagang malaki din talaga. Pero ito, napaka-rare nito sa Cavite. Yan yung in replacement of jeepneys ba? Ay, hindi pa. Ay, hindi naman. Iba pa to. Iba pa to. Oo. Kumbaga, yung may jeepney, tas may baby bus. May baby bus. Ganon. Oo. Ganon sa Cavite, ha? Sa Cavite. Oo. Ewan ko Ganyan na sa sila iba. sa Cavite. Well, ganon talaga, di ba? Hoy, speaking of Cavite, alam mo ba may nagtatrending ngayon na babae na... O bakit? Ano meron? Sa Cavite to nangyari, nakalimutan ko lang kung saang bayan dyan. Parang rumisponde yung mga enforcers kasi parang nagkaroon ng aksidente involving tong babae na to. Tapos anong nangyari? Nananakit siya, violent siya. Ha? Kaya sumaklolo yung mga pulis. Tapos ang nangyari, dahil nga violent siya, pinusasa na siya, pero sinasaktan niya pa rin yung mga pulis. As in, kinakalmot niya. Nakainom ang ate mong girl. Nakainom, tapos yun, kaya malakas yung loob niya na saktan yung mga pulis. Ganyan, tinatadyakan niya yung mga pulis. So violent talaga siya. Ay, nako. Kaya trending siya ngayon. Mga Kabitenyo talaga, mga maoy. Baoy talaga. Hoy, grabe. Ganyan ba ang tatak ng Kabitenyo kapag nakakainom? Baoy? Seryoso ba? Eto, di ba sa Cavite, meron kasi doon tinatawag na Etibak. May tinatawag doon na regada. Regada. Doon sa regada na yun, Oo. basaan siya tuwing araw ng San Juan. Okay, Basaan. okay. So yun, kapag basaan doon, may nagiinom. So kapag may nagiinom, may nag-aaway doon. Automatic yun. Matik yun. Oo, sa Cavite City mismo. Dapat meron talaga. Oo. May pag-aaway. Walang taon na walang nagbamaoy. Oo. Ay, in fairness. Kasi ako kapag etibak ang pinag-uusapan, syempre, ang dugo ko ay half Batanggenyo, half Caviteño. Alam mo naman yan. Palaban, di ba? Ayun nga, ang tatak sa akin ng mga Caviteño, walang inuurungan. Di ba? Andres Bonifacio. Di ba? Alam mo pa, mahirap pa nga yung Cavite. Oo. Itong storya ko, saan ako lumaki sa makasay-sayang baryo ng Cavite. Yung taray. Dito marami ang mga katulad ko, laing matatabang at dugong matatalino. Di ba? Oh! Break it down, yo. Manila, I keep on Hindi nagpatalo. Hindi kasi kahit Caviteño at Batanggay na yung dugo ko, sa Manila kasi ako pinanganak. So
So yun. So alam mo yun, medyo, basta yung dugo ko nandun pero dito ako pinanganak sa Manila. Di ba? Manila Panis niya. kayo sa Cavite. May may rap, no? Hoy, sabi nga matagal nang may kantang ganun eh. Manila, I keep Ay, on hindi. Matagal na rin to sa amin. Bata pa ako nito. Manila, nang ikaw ay marating ko. Tama ba yun? Ano, ewan ko sa'yo. Basta sa akin, tama yun sa akin. Hindi ko alam. Laguna yata yun. Nag-invento. Tapos meron pa kami, mahal kita, Cavite. Oo. Alam mo yun? Mahal kong Maynila. Sorry. Dito Atienza, bakit? Hi po! Ay, sakto. Plural ka lang yun. Yes! Oh, you belong. I belong. Bakit ba hindi ako kinukuha mag-host sa mga Manila Zoo tuloy? Manila events. Pwede ka rin sa Manila Zoo. Hoy! O bakit? Wala lang. Sa Kakausapin kilahating hayop ka rin. I belong din dun. I belong. Nakakaloka. Excuse me, dadaan ako. Malay mo. May nagsabi sa atin dito. Nananawagan tayo. Kunin niyo po si Toby Ano? sa mga events ng Cavite. Ako po sa sa Maynila. Oh, Okay. pwede rin naman. Oo. Oo, Pwede diba? naman tayong dalawa, di ba? Tama. Oo. Tapos ang TF natin, 100K each. Chos! Uy. Joke lang. Anong sabi dyan? Oo, sabi nga dito sa sa comment section, no? Ang sabi dito, pero dito sa Cavite, wala naman pong traffic. Wow! Uy. Talaga? Hoy. Hoy! Dati akong pumupunta sa, ano ba yung pinupuntahan ko yung malapit na sa Amadeo. Dyan yung tatay ko eh. Oo. Amadeo, Cavite. May traffic dyan kapag sa Aguinaldo area na. Alam mo, hindi lang sa Aguinaldo, Bacoor din. Aguinaldo Highway, Oo. Ayun, sa Bacoor din. Alam mo ba, pati rin na sa Nobeleta, traffic. May manggahan pa na tinatawag Oo. Traffic din So doon. yan, sa Nobeleta, sa Kawit, traffic din dyan. Kawit, Yung oo. papuntang PITX, ay Hindi. Cavitex. Cavitex. Ayan. Oo, traffic din dyan. Traffic yan. Lalo na pag sinara pa yung, ano ba yung may sinasara doon area dati, tapos di ka pwedeng dumaan doon. Ang traffic doon sa highway. Anyway. Tama. Eto. Ano Sabi dito ni Mysterious Me. Ayan. Ano Carmona GMA po, walang traffic. Carmona. Ikaw nakakaalam niyan. Tapos kasi sabi ikaw naman ni Cavite. Jay, Oo. ayan, laging traffic dito araw-araw. I know. Uy. Alam ko yun kasi dati kasi, di ba, nung nasa Pasay pa ako nagtatrabaho, no? Oo. Ramdam ko yung hirap no ng mga commuter. Oo. Kasi una sa lahat, Oo. yung mga bus, matumal ang daan ng bus. At the same time, madami nang lumilipat sa Cavite kasi malapit sa Maynila. I feel bad for you guys na ramdam. Ang daming yan. ramdam, no? Ang daming ramdam. I feel bad for you kasi kami, bata pa lang kami dito sa Maynila. Normal na sa amin ang traffic. Normal na sa amin yan. Kaya alam mo yon, part na ng lifestyle namin. Hindi ito Maynila kapag hindi traffic. So, matagal na namin yan. Parte na ng buhay namin yan. So, mas nagugulat kami kapag hindi traffic dito sa Maynila. Sa lahat ng parte ng Maynila, traffic. Alam mo, na-experience ko nung dati, Oo. intern ako na sa GSIS. Oo. Ang nangyari, nasa van ako noon, di ba? Oo. E di pagkalabas namin ng doon na kami sa ending ng Cavitex. Mula doon traffic hanggang sa toll gate. Oh, Toll diba? gate ng Pakostal, gano'n. Grabe naman yun. Ang haba ng Cavitex ha? Oo. Umay na umay ako kapag dumadaan ako dyan sa Mahaba. Cavitex. Tapos hindi pa dyan natatapos. Oo. Di ba traffic na nga doon papuntang toll gate Pakostal? Oo. Paglabas mo ng toll gate, traffic pa rin, Brad. Oo nga, napaka-traffic. Wala ka. Dito nga sa atin sa Maynila Ortigas. Dapat from Santa Mesa to Ortigas, it would only take you 20 minutes. So there was a time na kapag nanggaling ka ng Santa Mesa to Ortigas, 2 oras. Wow! Uy, hindi ko makakalimutan yan. Nakakaloka. 2 oras? 2 oras. Yung sinasabi mo, Cavite, papuntang Coastal. Ito, Santa Mesa lang hanggang Ortigas. Nakakaloka. Alam yan ng mga taga Maynila at mga Ay, driver hindi. na nakikinig sa atin. Wala ka din. Umiuwi ako ng Cavite. Oo. Kada Biyernes. Oo. Traffic din, Brad. Ilang oras? Imbes na 2 oras lang, nagiging 3.5 hours, Brad. Grabe naman 3.5 hours yun. Oo, teka lang. May pangano ko dyan. Wait. Tulungan nyo nga ako mga papadriver. Di sana nagbagyo na lang ako, di ba? O kaya nag-Hong Kong ka na lang sana. O, di ba? Mas mabilis pa. Oh, di ba? Ay, Ang nako. dami nating reklamo sa mga mga sasakyan. Ba't di daw tayo lumipad? Ba't tayo lilipad? Bakit hindi daw tayo helicopter? Try daw natin. Alam mo, kung tropa ko lang San Goku, nagpalipad na ako. Okay lang eh. Oo. So, hindi eh. Oo.
Ang sabi dito, traffic na dyan ngayon sa Cavite. Madami na kasing bahay dyan. Sabi ni Delia. Actually, oo. Dumadami Dumadami nga naman talaga. Actually, doon nga South talaga. sa subdivision nga namin, Oo. dati nung bagong lipat kami doon, sobrang presko sa kwarto ko. Oo. As in, kaliwat kanan, walang bahay. Tapos ayun, nung tinayuan, wala na, ang init na. Again, I feel bad for you. I feel Salamat. bad for you kasi dito sa Manila, like, it's been, since day Normal one. lang sa inyo, It's ganun. very, very normal. Oo, hindi ito Maynila kung hindi congested. Diba? So ano ba pinaglalaban natin dito? Wala. Kami lang, sinasabi ko lang, kami mga taga Maynila, sanay kami sa traffic and sa congestion. Mas naninibago nga kami kapag walang tao. Sanay din kami. Oh. Sanay din kami, may nagmamaoy sa gitna ng kalsada. Sanay ba kayo doon? Oo! Punta kang Tondo! Uy, ano ka ba? Matagal na. Pero hindi, alam mo, ang kagandahan dyan sa Tondo, kapag naman talagang kapatiran sila dyan. Oo, tama ka dyan, tama. Talagang kapag halimbawa may nangailangan ng tulong sa Tondo, talagang sama-sama sila. At saka kasi may kaibigan ako dyan, pinupuntahan namin ni Romel, si Kagawad Ernest Reyes. In fairness naman sa mga taga-Tondo, lahat ng bata dyan naglalaro sa labas. Hindi tulad, karamihan, ewan ko lang yung iba, diba? Karamihan dyan, pag sapit ng hapon, nasa labas yung mga bata, nakikita mo na nag-e-enjoy talaga sila. Hindi tulad nung iba na nasa computer lang, ganyan. iPad, diba? Yun lang advantage ng mga nandyan sa Tondo. Diba? Yan, mabuti rin talaga. Oo, in fairness naman. Tsaka maraming dyan. Yung ugbo na tinatawag. Na-experience mo na yun. Naku, Pagkainan ba yun? Oo, isang buong kahabaan na street. Ay, gusto ko yan. Puro pagkain, baby Tobs, mamimili ka. Gusto mo shabu-shabu, mga pagkain na may kanin. Shabu-shabu? Shabu-shabu. Uy, hindi Good item. Hoy, hindi yung iniisip mo. Good item, good item. Masarap at saka, yun, may mga affordable, mamimili ka, may mga mahal, ganyan. Parang gusto ko pumunta doon. Buti pa doon may mahal eh. Ikaw wala, di ba? Wala nagmamahal sa... Ano ba? Nanay- Bakit ka ba ganyan? Nanay mo mahal ka, excuse me. Pero siya hindi. Wag natin ipilit. Charot! Oo. Anyway mga pangga, pwede naman kayong pumunta kahit saan. Try nyo magkabite. Ikaw nga, try mo. Eto try mo, minsan itry mo, doon ka matulog sa amin. Tapos pumunta ka ng opisina natin, ng yung oras mo, yung schedule mo talaga ha. Mula doon hanggang dito, magbiyahe ka. Try mo lang naman. Try ko na yan noon. Hindi sasakyan ha. Commute. Commute. Oo, try mo. Bakit ka naman ganyan? Try mo lang naman para ma-experience mo lang kasi yung mga na-experience sa mga commuter dyan ng Caviteño. Vlog ko kaya yun. Pwede. Oo. Pero ang camera. Ha? Pwede naman, oo. Sige. Pero syempre, kailangan mong magbayad ng renta. Anong gagawin ko dun pagdating dun? Matulog ka lang doon sa kwarto ko. Anong gagawin ko? Tapos magbayad ka sa renta. Ba syempre. Kaloka. Kaya yaman mo eh. Kaloka. Anong gagawin ko? Mag-iisip ako ng gagawin namin sa Cavite. Ayan, pwede. Maghanap kami ng tahong na buhay. Tahong na buhay? Oy, di ba sa Cavite? Alam tahong. kong madaming tahong doon. Oo. Huwag mo akong leleksyonan about sa Cavite. Oo, tama. Kinikilo yan ng gamit yung mga lata. Palabas ka pa nga lang doon sa nasa Kawit ka pa lang eh. Oo. Crossing doon, madami na. Di ba? Oh. Alam mong sabi ko nga sa adlib ko ng isang araw, alam mong nasa Cavite ka na kapag may mga nagtitindera ng tahong. Tama. Di ba? Oo. Bakit nga ang daming tahong sa Cavite? Kasi syempre, madaming bumubuka. Kaya nga. Di ba? Mahal kita, Cavite. Proud Uy. Caviteño to, Brad. Mahal kong Maynila. Di tayo kapatalo mga taga Maynila. Ito ang storya ko. Saan ako lumaki. O, di ba? Rapper na ako. Manila. Ang lakas makaluma ng mga alam ko. Manila. I keep on coming back to Manila. Kasi nga naman matanda ka. Diyos! Ay, excuse me, dadaan ako. Joke lang, ikaw naman. Napakabata mo pa, DJ Lindsay. True. Alam mo, hindi ka nga mukhang 50 years old eh. Oo, bastos Baka lang ka 49, ganun. Oo, nakakaloka ka. Hoy, hindi nga ha, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, baka po nandyan kayo sa paligid ng CEU, maya-maya ng konti. Yes. O nandyan po ang Energy FM team at yan, magkita-kita po tayo dyan para sa bloodletting project or activity ng Red Cross featuring talaga Energy
FM. Gusto mo yon? Dinamay na. Gusto mo yung featuring? Anyway, mga pangga, susunod ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre, si Baby Toby, pwede mong stalk sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang, Baby Toby 1067. Alright? Right. So anyway, magbalik tugtugan muna tayo. Tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Energy!